Hello, I'm Jamaica Lopez po, and I'm here your friend again sharing about Word of God and Word of Jesus. This verse, I know some of you need it. Some of you have in trouble in our life now. Maraming pagsubok na dinaraan. So, this is for you, all of you. I hope you can get lesson this verse. John 14 verse 1, huwag hayaang mabagabag ang iyong puso. Sumampalataya ka sa Diyos, maniwala ka rin sa akin. So for me, naintindihan ko dito is, huwag mong hayaang naguguluhan ang iyong puso. Manalig ka sa Diyos, maniwala ka kay Papa God and Papa Jesus. Continue to pray, continue to believe in them, continue to worship in them, continue to trust in them. So, yun yung natutunan ko dito sa verse na to. Just believe yourself also. Trust yourself. I forgot to share na dito ko nakukuha yung verse, lahat ng mga share ko sa inyo kasi sobrang nakakatulong to sa akin. Ang dami kong natutunan, ang dami kong nalalaman about Word of God and Word of Jesus. So, sana bumili na kayo at sana makatulong din sa inyo kasi sobrang sarap sa feelings kapag may natutunan ka of Word of God of Word of Jesus. So, yun na nga yun, yung share ko kanina, John 14 verse 1. Just continue to pray. Lahat ng mga sa 24 hours ng oras ng buhay nyo, just even little bit na sandaling pagdadasal nyo sa Panginoon, isama nyo siya lagi. Kasi kung wala si Papa God and Papa Jesus, yung life natin wala. To be honest now, my life is so cool and so good. I feel so complete. Sobrang kompleto na talaga yung buhay ko. Siyempre, may kulang pa kasi I wanna more have babies. I wanna more... So yun, hindi ko siya matatawag na kompleto talaga kasi hindi pa talaga ako naging isang pastora. Kaya for me, magiging kompleto lahat kapag nagawa ko na yung future ko, nagawa ko na yung plano ko sa buhay. Grabe, sobrang nakaka-proud sa sarili ko kasi hindi ko siya pinangarap dati. Wala akong pangarap dati, wala akong future. Pero nandito ako ngayon sa harap nyo. Grabe yung mga pangarap ko sa buhay. Sobrang ganda, sobrang sarap sa feelings kapag may pangarap at may iniisip kang future. Dati, wala akong pangarap. Pangarap ko is puro lang kaibigan. Walang problema, may ipagkaibigan, pero dapat limit. At dapat yung kaibigan mo is natutunan mo kung saan kayo pupunta. Huwag kayo mag-stay sa kung sa alam yung mali. Like me, before, sobrang mali yung mga nagawa ko. I'm sorry for them kasi dinala ko sila sa maling nagawa. So, I'm sorry all of you, my friend. Kaya sobrang pasensya na sa mga kaibigan ko dati, mga nakilala ako at mga nakilala ko, mga nakasama ko sa buhay, sobrang sorry sa inyong lahat. Talagang pasensya na kung nadala ko kayo sa maling direksyon dati, nakasama ko kayo sa maling paraan. So I hope soon na magkita tayo ulit, nasa in a good way na tayo, nasa maganda na yung mga buhay natin. At pinagdadarasal ko kayo lagi na sana na i-start nyo na yung pagbabago nyo, natatagpuan nyo na yung buhay nyo maganda at pinapipray ko din kay Papa God and Papa Jesus na lagi kayong gabayan sa mga pagsubok niya sa buhay, lalo na yung mga nakasama ko in before. Alam ko na sana dumating na yung araw ng pagbabago nyo na tatanggapin nyo na si Papa God and Papa Jesus kasi to all my friends sa inyong lahat. Sobrang sarap sa feelings pag may Panginoon. Wala na yung inggit, wala na yung galit, wala na yung mga sakit na nararamdaman mo. Sobrang sarap sa feelings kapag kasama mo sila lagi. Kapag andyan sila lagi sa'yo, tuwing umaga, I'm always pray to them that, have a good day, Father God, Father Jesus. I'm always like that to them. I'm always mention them in my life talaga. I put center, Father God, Father Jesus. Kasi po, pag wala sila, siguro yung buhay ko, sobrang wasak na wasak. Siguro nasa maling direction pa rin yung buhay ko. Sobrang nasa maling direction pa rin yung buhay ko. Siguro kawawa yung anak ko, yung pamilya ko, yung asawa ko. Kasi sobrang pasaway ko dati. So, ngayon ang dami kong natutunan of Word of God. Kasi tinanggap ko sila ng buo. Sadyang talagang tinanggap ko silang buo, hindi ko na kayang iwan sila ulit, hindi ko na kayang saktan sila ulit, hindi ko na kayang paiyakin, at ayaw ko na makita nila yung mistake ko ulit. Ayaw kong nakikita nila akong may ginawa pang mali ulit, ayaw kong nakikita nilang nasa maling direction pa yung buhay ko. Kasi sobrang sarap na ng feelings ko ngayon kasi andyan sila lagi nila akong ginagabayan sa lahat ng mga trahedyang nangyayari sa buhay ko, pagsubok, mga
pain, mga sadness, andyan sila lagi. Andyan lagi si Lord. Kaya kung gusto mo maramdaman yung nararamdaman ko, accept them. Accept mo sila sa totoong puso mo. I-accept mo sila sa totoong buhay mo. I-surrender mo kay Papa God at Papa Jesus lahat. Ibigay mo na sa kanila. Sabihin mo na sila na bahala sa'yo. Babalik ka na, maging isang anak ka na, magiging isang Christian ka na. Ang sarap sa feelings pag ikay maging isang Christian po. Totoo po yan. Walang... And I'm so proud to my partner now because he come home, clean his body, even he's smoking in his company. He totally slowly stopped it. So I'm so proud to him because he listened to me. Because I'm so excited if he have a testimony of Father God and Father Jesus. I'm so excited that coming to him soon because he slowly accept Father God and Father Jesus. I feel my family now is feeling well, feeling blessed kasi natutulungan ko na sila with the Word of God, of course, Jesus. Natutulungan ko na sila with the praying. Sobrang nakakapagaling na ako sa iba, nakakatulong na ako sa mga sakit ng karamdaman. So, sobrang sarap sa feeling kapag may natutulungan kang mga tao na hindi mo na kailangan ng kapalit. Ang kailangan mo lang sa kanila is praying. So, yun na nga po. Wala akong ibang hinihingi sa inyo or kapalit kapag tinulungan ko po kayo sa inyong mga karamdaman. Ang gusto ko lang po is bumalik na kayo kay Lord. Bumalik na kayo maging isang anak ulit. Bumalik na kayo maging isang Christian ulit. Yun lang yung gusto ko, na maging isang kapatid tayo ulit. Sama-sama. Maganda kasi kapag magiging isang Christian ka. So, yun lang po yung isi-share ko today at magandang araw sa inyong lahat. I hope malalagpasan nyo lahat ng pagsubok. Always pray. Kasi yun lang po yung kailangan natin. Yun lang yung gabay natin. Yun yung kailangan natin sa buong buhay natin. Pag wala sila, wala din tayo. Wala din yung buhay natin na maganda. Kaya always put center Father God and Father Jesus in your living. So yun lang po. Happy Sunday to everyone. Have a good day.